Lumabas na ang full chapter ng 368 at dito ay malalaman natin kung ano ang sinasabi ni Morgan kay Yami, kung ano ang pinagsasasabi ni Marks, at kung ano ang sinasabi din ni Lucius sa ating mga bida. Hello, this is Manganime at bago natin simulan ang ating video, ay nais ko munang ipaalam sa inyo na magkakaroon ng super duper long break ang Black Clover dahil ang susunod na chapter, which is chapter 369, ay sa December pa may papalabas dahil mawawala na ang Black Clover sa Weekly Shonen Jump at malilipat na ito sa Jump Giga. Kaya naman pagkatapos ng chapter na to ay mainip, mainis, mapanis at maghintay muna tayo sa darating na December 2023. So pagkatapos ng mahabang intro ay hindi ko na patatagalin pa. Let's go! Sa pagpapatuloy ng pagsugod nila Lucius sa Clover Kingdom ay may dalawang dating magkaibigan ang nagkaharap upang labanan ng bawat isa at ito ay walang iba kundi si Yami at Morgan. Sinabi ni Morgan na gaya daw ng inaasahan niya kay Yami ay mas lalo na itong lumakas sa nakalipas na panahon, ngunit humingi ito ng tawad dahil hindi raw dapat siya mag-aksaya ng oras upang labanan lamang ito. Kaya naman doon ay sinabi na ni Morgan na si Lucius ay binigyan siya ng isang klaseng mahika kung kaya't ipapakita na raw niya ito na sobrang kinagulat naman ni Yami. Sa sumunod na eksena ay pinakitang si Morgan ay naglabas ng dalawang klase ng espada at ito ay gawa sa light magic na katulad ng kay Lich. At ang isang espada naman ay gawa sa dark magic na pwede mong itulad sa gamit ni Yami. Ginamit ni Morgan ang kakayahan ng kanyang dark magic at doon ay tila ba hinihigop si Yami papalapit sa kanya na para bang may gravity ang espada nito at sinabing muli ni Morgan na si Yami nga dapat ang mas nakakaalam sa lahat kung gaano kalakas ang magic ng kadiliman. Habang inihigop si Yami ng dark magic ay inatake naman siya ni Morgan ng light magic. Subalit nagawa naman niya itong pigilan at biglang naisip ni Yami na ang paggamit ni Morgan ng dark magic ay nasa ibang level talaga dahil kinakain nito ang dark magic na gamit ni Yami. So hindi naman nakapagtataka mga kaibigan na mas malakas ang power output or kung paano gamitin ni Morgan ang dark magic sapagkat nagtataglay siya ng paladin power na ang ibig sabihin ay nagtataglay ito ng mas malakas na magic power. Bukod pa ron, ang black hole ni Yami ay kayang higupin ng anumang klaseng magic na ibato sa kanya. Subalit dahil sa lakas na meron ngayon si Morgan ay hindi lamang magic ang kaya nitong higupin, kundi kahit mismo ang kanyang kalaban ay maaari niya ng higupin na para bang nagtataglay siya ng gravity magic. Ginamit ni Morgan ang kanyang light and dark magic sword upang hiwain si Yami at pagkatapos ay humingi ito ng tawad dahil nagawa daw niyang maging pinakamalakas na Magic Knight ng mag-isa niya lamang. Sa mga nako-confuse mga kaibigan, kung maaalala nyo na noong bata pa si Yami at Morgan ay tinuring silang bilang pinakamalakas na duo o mag-partner, kung kaya't nasabi ngayon ni Morgan na nagawa niya ng maging pinakamalakas na siya lamang mag-isa at hindi niya na kailangan ng tulong ni Yami. Sa kabilang dako naman ay pinakita ang dalawang clone ni Lucius at kanilang pinagtutulungan si Yuno. At mapapansin naman natin ang mga sugat ni Yuno sapagkat nahihirapan na siya sa pakikipaglaban kay Lucius. So hindi na rin ito nakapagtataka mga kaibigan dahil kung maaalala nyo naman na halos binuhos na ni Yuno ang kanyang buong lakas upang matalo lamang ang isang clone ni Lucius. Kaya naman how much more pa ngayong dalawa na ang kanyang kalaban. Habang pinapanood ni Marks ang pakikipaglaban ni Yuno, ay nasabi niyang tama ang kanyang nasa isip na mahirap kalabanin ng dalawang Lucius kung si Yuno lamang mag-isa ang kakalaban dito. Dagdag pa ron ay sa simula pa lamang daw ay nasa disadvantage na raw si Yuno dahil kung matamaan lamang siya kahit isang beses ay maaapektuhan na siya ng soul magic ni Lucius at mapapawalang bisa ang kanyang Neverland na siyang tumutulong sa lahat. Kaya naman kung sakaling mangyari man daw yun kay Yuno ay tiyak na tatapusin na raw ni Lucius ang laban sa pamamagitan ng kanyang time magic. Take note guys, sa loob ng Neverland ni Yuno ay hindi gumagana ang time magic ni Lucius at gaya nga ng sinabi ni Marks na kung sakaling masira ito ay hindi magdadalawang isip na gamitin ni Lucius ang kanyang time magic upang pigilan ang pagkilos ng lahat. Duguan na si Captain Charlotte, sugatan na si Captain William, bugbog na rin si Captain Kaiser at hirap naman si Captain Rail sa pakikipaglaban sa mga clone ni Lucius. Kaya naman sinabi ni Lucius na yun na raw ang tamang oras upang tapusin na ang laban, subalit may boses ang nagsabing hindi raw matatapos ni Lucius ang kahit anuman at doon ay lumabas ang base ng Black Bulls mula sa anino at makikitang malaki na ang pagbabago nito. Kung papansinin ninyo ang dating anyo ng base ng Black Bulls ay purong malaking bato lamang ito, subalit ngayon ay napapalibutan na talaga ito ng anti-magic at kahit ang ulo nito ay parang gawa na mismo sa anti-magic na siyang nakuha ni Henry galing kay Asta.
Kaya naman doon ay nagpakita na ang pinakamakukulit nating mga bida at sinabing yun pa lang daw ang simula ng kanilang pakikipaglaban. So grabe na talaga guys at nakaka-excite ang ipapakita ng Black Bulls dahil ano kaya ang epekto ng anti-magic sa kanilang kapangyarihan. Subalit sa kasamaang palad ay sa December pa natin ito malalaman. Habang papabagsak naman si Yami sa himpapawid ay lumabas ang shadow magic ni Nak at doon ay lumabas na si Vice Captain Nak at ang kapatid ni Yami na si Ichika. Sa pagsanggang ginawa naman ni Yuno gamit ang shield ni Tigreal sa Mobile Legends, ay biglang lumitaw si Asta at hiniwa ang kamay ng clone ni Lucius na sobrang kinagulat naman nito. Masayang tanong ni Asta kay Yuno, ay posible naman daw na matatalo ito ngayon sa laban na kanilang kinakaharap at masayang tugon naman ni Boy Hangin ay imposible naman daw na mangyari yon. Pero ako'y wag mong pinagloloko Yuno dahil kanina lamang ay hirap na hirap ka na sa pakikipaglaban kay Lucius kaya mas mainam kung magpasalamat ka na lamang sa pagdating ni Asta. Kaya sa pagsanggang ginawa nilang dalawa sa atake ni Lucius ay sabay nilang binanggit na naman ang paborito nilang dialogue na silang araw ay magiging Wizard King sa hinaharap. Samantalang ang original na Lucius ay hindi ko mapagtanto sa larawan kung inaasahan na ba niya ito o medyo naiinis na sa mga nangyayari dahil hindi niya makita ang hinaharap dahil kay Asta. Sino kaya ang makakatalo kay Lucius? Sino kaya ang makakatalo kay Morgan? Sino kaya ang makakatalo kay Aesir? At sino kaya ang makakatalo kay Morris? Marami pa tayong tanong subalit hindi pa rin nasasagot hanggang sa ngayon at dagdag pa ron ay matagal-tagal tayong maghihintay sa susunod na mangyayari sa Black Clover. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video ay isang like naman dyan, follow and subscribe na din at magkita-kita na lamang tayo sa December 2023. Pero syempre mag-upload pa rin ako ng mga content tungkol sa iba pang anime at yun lamang, maraming salamat, goodbye. When I dream big, yeah I commit. Wanted this life since I was a little kid. Never thought twice, I just did what I did. Worked towards it and now I have an addiction. I've been living life like a dream, like it's fiction. I've been doing things like I have no restrictions. I don't plan to stop, no I don't plan on quitting. Everything I do, yeah I do it with conviction. I will never give up, I will never give it. Everything I do, yeah I do it with conviction.